hindi kayo talaga makaka-move forward. Hindi kayo makakabangon kasi talagang nagpapatakbo sa bayan, sa Pilipinas, ay isang malaking sindikatong pamilya. Si Martin Araneta, si Lisa Marcos, at etong si Romualdez. Na itong hinayupak na babaeng itong si Lisa ay nag-forward ng special list of applicants. Nasa book po ito, kaya you really have to get this book. Okay? Dapat managot ang buwaka ng inang Liza Marcos, ang jutang Genemes na si Martin Romualdez, at ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Today, kumpirmado Romualdez, Araneta, Marcos, mga sindikato. Okay? Of course, hindi ko may kukwento sa inyo ang buong libro dahil kailangan ninyong kayo mismo basa. At hindi natin pwede ikwento ang lahat ng mga eksena sa libro. Pero ang ikikwento ko lang sa inyo, yung mga na-vlog ko na nandoon sa book. Na imagine ninyo na yung mga information ay the new no limitang here, sabi ni Elisa Balagso. So yung mga nandoon, mga kababayan sa book na ito ay confirmation sa napakaraming expose natin. Okay? Pero umpisahan natin na tama ang nakalagay sa book, number 1, yung itinakil doon, ang umpisa talaga, na pinagbintangan si Attorney Vic Rodriguez, sinira ni Liza Tanas at ang kanyang mga aso o kanyang mga julol o yung mga bataan niyang may Tita Aida na niyakap na ng Tita Aida at mga bayaran, mga jutang Genemes. Okay? So, babalikan ko uli yung July, okay, of 2022. Nung nasa Pilipinas ako, na sinisimula ng sirain ni Lisa Marcos, etong si Attorney Vic Rodriguez. I was there in the Philippines, July 22 nga ako, 23 ako bumalik ng Amerika eh. So anyway, doon pa lang nakaramdam na ako ng wala talagang unity team at doon pa lang nakaramdam na ako na something dito kay Lisa Tanas at sa mga kanyang kampon. Kaya kami nag-speak up. So dito sa book na ito, meron doong senaryo na si Lisa Tanas ay talagang walang hiya. Okay. Ano mo na pala, mamaya na pala yung topic na to. Dito muna natin simulan sa pagsira nila kay Attorney Vic Rodriguez na nagbibenta daw ng appointment, meron daw 69 na offshore accounts. Ulitin ko, for sure, yung nakafollow sa akin, naalala nyo to, isa po sa kaklase ba ni Marcos to, basta very close sa kanya, ang nag-feed sa akin about kay Attorney Vic Rodriguez, about dito sa offshore account na sinasabi nila. So, imposible naman na magkakaroon ng offshore account ang isang executive secretary na hindi umaalis ng bansa. Diba? At paulit-ulit ko sinabi sa inyo, kung meron siya mga offshore account na galing sa pagnanakaw or whatever, di ba? Bakit hanggang ngayon, tama yung book, okay? Bakit hanggang ngayon, walang mailabas ang kampo ni Lisa na isang offshore account ni Attorney Vic Rodriguez at bakit nila hindi kinasuhan? Imagine mo, out of 69 accounts na sinasabi nila, ni isa doon wala at hinahamon pa nga sila. I think sa mga interview na Attorney Vic, nasabi niya na, inamon pa nga sila na, magbigay kayo ng isang account man lang na meron ako at mag-execute ako ng SPA. So you can withdraw the account, whatever, ganyan. So doon, na-confirm yung ating mga, of course, ang ating opinion, ang ating pagsasalansan sa mga bagay-bagay. So, then, meron ako nabasa doon na part na nung time na nagka-COVID si Bangag Jr., that was in July. Okay? Na nagpatawag ng meeting si Lisa Tanas
nagpatawag siya dahil si Kuting ay may COVID-COVIDan, okay? Nagpatawag si Lisa Tanas ng meeting with Abalos, Angping, at Lagdameo at iba pa, alright? At umakting siyang presidente. Okay? At talagang ang description nga dun sa book ay umarte siyang akala mo kung sino na nakapamewang na ano kay Attorney Vic, nagngangal-ngal kay Attorney Vic kasi gusto niya siya ang masusunod. Okay? So July daw 'yon. Nangyari yung ano na 'yon, yung eksena na 'yon. Hindi ko na ililiteral yung yung kwento kasi wala nang excitement pag inano natin yung book. Pero ito yung generalization lang. So naalala ko, naikwento ko na to sa inyo nung last 2022 na si Lisa Tanas, dahil nung time na yon nagngangal siya kay Attorney Vic during that time, ang ginawa, okay, yung during that meeting, dahil hindi sila nagkakaroon ng peace of mind, dahil demonyita to si Lisa so nagkaroon ng Zoom meeting with Kuting. Alright? So, nung Zoom meeting, di ba nag-meeting sila personal with Attorney Vic at yung tatlong yon, tapos biglang pumasok si Marcos Jr. sa Zoom meeting. Naulat ko to sa inyo Kumbaga doon sinabihan si Liza na, kumbaga, sabi nga, hindi ko na sabihin yung eksaktong statement. Kumbaga, kinampihan during that time ni Marcos Jr., pinanigan niya si Attorney Vic na somehow he's doing the right thing as an executive secretary. So ang ginawa ng bruha ng babaeng leader ng sindikato ay nag-walk out at pumunta ng Baguio. Ang sabi sa book second week, na tandang-tanda ko to na may nag-chika boom boom sa akin. Ito pinicturean ko yung yung message sa akin ni Lisa ito. Na si Liza ay pinapunta sa Baguio dahil pakialamera, gustong siya ang masusunod sa lahat ng mga appointees. So true enough, ito po yung message si Lisa sa akin. Yung kanyang greeting sa akin. Ito pakinggan na lang natin. Ayan, July pala. Nakita nyo yan, July 8. Sabi niya, hello from Baguio. Pakinggan natin ulit kung anong sinasabi niya dito sa kaletsihan niya. Okay, tingnan natin. Natatandaan niyo pa to yung message sa akin. So habang binabasa ko yung book, eto yung mga pangyayaring yun Sabi ko, eto yung sinasabi sa akin na pinapunta sa Baguio kasi epal siya. Okay? Hi, Maharlika. How are you? I got your message. I'm here now in Baguio, taking a little break. I need to bukas siyang stress, di ba? And think how the next 6 years are going to affect my life. But I just want to say hi to you and wish you well. I don't know when you're leaving. I'm going to stay here for a couple of days. So if I don't get to see you, I just wanted to thank you for taking that long trip to the inaugural. I hope it was worth your time and I'll see you soon, okay? Thanks. Thanks for all your help. Bye-bye. Okay. So yan yung mga time na yan. Okay, diba? Ang bait-bait. Pero yung time na yan, so habang binabasa ko yung book, sabi ko, siguro ito yung time na nag-message siya talaga sa akin dahil siya, malungkot, dahil nga kinampihan ni Kuting si Attorney Vic during that meeting, diba? So, pinabalikan ko yung nakaraan. So anyway, pinapakita ko lang po sa inyo yung mga pangyayari na talagang itong babaeng to ay isang malaking sindikato. Alright? Fast forward tayo. Okay? So yun ang nakasulat diyan sa meeting na yan, ay nakasulat sa book na yan. So confirm yung mga na-inform sa akin. So that's number 2. Then, mga kababayan, talagang grabe ang pagkawalang hiyang ng babaeng ito. 'Di ba nung September, okay, yun yung time na talagang bugbog na si Attorney Vic, talagang dinurog ni Lisa Tanas dahil gusto nilyang mawala si Attorney Vic as Executive Secretary. Ngayon, mga kababayan, kaya naman pala, hindi kayo talaga makaka-move forward, hindi kayo makakabangon kasi talagang nagpapatakbo sa bayan, sa Pilipinas,
ay isang malaking sindikatong pamilya. Si Martin Araneta, si Lisa Marcos, at etong si Romualdez. Why? Okay? Dahil bago pa umupo si Attorney Vic Rodriguez as Executive Secretary, mga kababayan, actually may nag-post na nito. Kaya nga sabi ko, habang binabasa ko yung book, kung may matino lang tayong gobyerno sa Pilipinas, hindi pwede, dapat kasuhan ang mga demonyong character sa libro ni Attorney Vic. Actually, bago pa yung libro niya, na-expose na rin natin to, yung mga pinag-uusapan natin. Pero alam niyo ba, mga kababayan, okay, na itong hinayupak na babaeng itong si Lisa ay nag-forward ng special list of applicants. Nasa book po ito, kaya you really have to get this book. Okay? Ayan. Napost na to ni Mother. Ayan, special list of applicants. Okay? Si Lisa po ang may gawa nito. Nakalagay dito, mga kababayan, kung sino-sino ang gusto niyang paupuin. Ipa-appoint. Na kahit ito ay mga sindikato o ito ay mga masasamang record in the past sa government. So dito sa librong ito, kung matino ang ating gobyerno, may matino pang natitirang ahensya sa gobyerno, dapat managot ang buwaka ng inang Liza Marcos, ang jutang Genemes na si Martin Romualdez, at